So, hello guys! Hello mga kasari! Welcome ulit sa ating munting sari-sari store. So, sa video na ito, i-check natin yung delivery natin from grocery. So, ito ay dumating kahapon guys. Ngayon ko lang siya bubuksan. Kasi medyo naging busy tayo kahapon. Kasi after dumating ng delivery ko, umalis na agad ako. Sila lang talaga yung hinintay ko kahapon para makaalis ako. Para may mag-receive ng order ko sa kanila. Pagkaalis nila, ayan, isinara ko na yung tindahan ko. Half day ko siya isinara. Umalis ako 1 PM. Hanggang gabi na yun. Late na dumating yung shipper, kaya late na rin tayo nakaalis, kaya ginabi na rin ako sa pag-uwi. Siguro mga 6:30 na kami nakauwi. So, bago tayo mag-unbox nito mga pinamili ko sa grocery mamaya, tanong ko muna sa inyo, ilang kasari dito yung nagulat sa biglaang pagtaas ng mga makasalanang produkto? Nako, nagkakagulo sa group of sari-sari store owners, pero pasensya na kayo, hindi ko ina-approve yung lahat ng mga post nyo, lalo na kung may mga keyword ng sigarilyo, alak, tapos may mga pictures pa. Bawal na bawal po yan kay Meta, kaya hindi ko siya ina-approve. Maraming mga nag-share doon na nagtaas na, nagulat sila. Minsan ba nga may nagsabi doon sa isang member natin na hindi mo man lang kami inabisuhan na magtataas pala, makasarili ka. Ayan, nag-away-away na sila doon. So yan guys, kaya ako nasabing makasalanan ito kasi taon-taon tumataas yung presyo niyan dahil sa sin tax. So alam niyo yung Tagalog ng sin, kasalanan, sin tax. Nung nakaraang linggo lang, unang tumaas yung gin, ngayon naman ay camel at mighty. So maraming kasari ang nagulat, nagulantang kasi hindi nakapaghanda, hindi nakapag-stock habang hindi pa nagpa-price increase ang presyo ng camel at saka mighty. Kahit yung mga wholesaler, walang abiso, hindi nila alam, hindi sila inabisuhan ng mga ahente, kaya wala talagang nakapag-hoard, nakapag-stock. So biglaan lang talaga. So, para malinaw mga kasari, ang camel ngayon ay dati 126 ito, 'di ba? Ngayon 142 pesos na. Kahapon bumili ako ng mighty ay 164 pesos na yung puhunan. So, mas mahal pa ngayon yung mighty kumpara doon sa Marlboro na hindi pa nagpa-price increase na 154 pesos lang ang per kaha ng Marlboro na red. Yan ay kay grocery. So, yung delivery ko kay grocery kahapon, old price pa ito, mga kasari. Ang presyo dito ng isang rim ng camel ay 1,258 pa. Tapos, meron tayo ditong isang kaha, 5 kaha, kasi may rebates dito. 125.80 ang isang kaha. So, andyan dito, 1,560 yung puhunan. Nagtaas na rin yon ngayon sa app. Buti, old price pa ito mga kasari. Old price ko pa siya nakuha kasi mas nauna ako nag-check out bago mag-price increase. Pero yan mga kasari, nabili nga ako kahapon sa Lipa. Yung nabili ko kahapon ay mas mahal na yung puhunan. Kaya syempre, nag-adjust na rin tayo ng presyo. Kahit old price yung nakuha ko kay grocery, kasi effective date na kahapon, February 2, ang price increase. So, in-adjust na natin yung presyo natin dito. So, pinalitan ko na yung dating presyo ko dito na nakadikit sa lagayan ko. Ayan, magkakasama yung red, magkakasama yung puti. Hindi ko yan pinagsasama kasi mareklamo yung ating mga customer. Baka maghalo-halo yung lasa. So, nagpa-scale na rin ako dyan sa harapan ng tindahan. Nag-abiso ako na 9 pesos na yung camel price increase. Para alam din ng mga customer ko, para wala silang reklamo, pag magbabayad na. So, yung dating benta ko ng camel ay 8 pesos. Ngayon ay 9 pesos na. Tapos yung mighty, dating 9 pesos, ngayon 10 pesos na. Yung Marlboro ko, alam ko yan na yung susunod na rin, kaya blanco muna siya. Wala pa ako nilalagay dyan para isusulat ko na lang pag nag-price increase. Pero 10 pesos yung benta ko ng Marlboro. Hindi pa siya nagpa-price increase. So yung total na delivery kahapon sa resibo ay nagkakahalaga ng 10,836.37 na lahat-lahat. So may nakuha rin akong rebate dito, 116.72 to be exact. So, yung camel kasi may rebate kasi bago ako mag-check out makikita mo yun may rebate. So, hindi ko matandaan kung 50 per rim ang rebate, 50 pesos. Tapos, umorder din ako ng 5 kaha kasi may rebate din yon kaya lumaki yung rebate earning ko. So, tip mga kasari dito sa grocery, sa mga hindi pa grocery users, yung rebate na yun, pwede mo siyang i-convert to load. So, dagdag puhunan din yan pag naibenta mo sa mga customer mo ng load. So, hindi nasasayang yung rebate natin. Pwede mo rin yung ipambayad sa mga panindang o orderin mo kay grocery. Mga kasari, ano ba yung mga in-order ko dito? Ayan, check natin. So, ito guys, hindi ko to in-order kahapon. Dito kasama sa 10,000. Ayan, ay nung isang araw pa na delivery sa akin.
So, dito mga kasari, hindi naman ganun kadami yung in-order ko. So, ito yung nagpalaki. Ang nagpalaki yung gin na 4 case nandoon sa likod at saka yung ating camel na 2.5 gram. So, yung aking gin, nag-stock na ako. Meron pa ako dito sa likod ko. Ayan o. Meron dyan. Tapos meron pa akong mga naka-stock doon sa likod. So, yun lang yung in-order ko kasi yun lang yung mabenta dito sa area namin. Lalo na dito sa amin. Kaya doon lang talaga ako nagpo-focus ng stock. So, yung gin bilog ko, bihirang may bumili noon. Siguro yung pampatulog nila sa gabi. So, konti lang yung stock ko noon. So, by the way guys, ayan, ang schedule ng delivery namin dito, medyo nagka-issue ako. Tuesday ngayon, di ba? So, kahapon siya na-deliver Monday. Ang delivery schedule dito sa amin ay MWF, Monday, Wednesday, at saka Friday. So, umorder ako Thursday pa lang ng umaga. Akala ko Friday agad ang delivery kinabukasan. Usually, ganun kasi. Nung malapit pa yung warehouse dito sa amin, hindi ako pumapalya na next day delivery o red delivery, hindi. Pero bago ako mag-check out, nakita ko sa schedule na Monday na pala ang next delivery schedule ko. Wala nang option doon para sa Friday. So, imagine mo, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days na paghihintay ang gagawin ko. Kasi, natatakot kasi ako, pag ganyan katagal, madalas nauubusan ka ng stocks niyan. Lalo na kung alam mong may mga price increase na paparating. So, maraming nag-o-order ng maramihan kapag may pagtataas ng presyo ng puhunan sa isang item. So, kapag naubusan ako, wala akong matatanggap sa order ko. Mababawas yun dito. Ayan, kahit umorder ka, nag-place order ka na meron, pero pag naubusan ka ng stocks, wala akong matatanggap. Tapos, pag umorder ka na at nag-price increase na, mataas na yung presyo na mapupunta sa'yo. So, kaya ang ginawa ko guys, after ko mag-check out, place order ko na Monday, pero nag-report agad ako sa app. Kung bakit Monday ang delivery schedule ko, Thursday ng umaga pa lang ay nag-order na ako. At hindi ko pinaabot ng cut-off ng 5 p.m. Talagang siguro mga 9 a.m. pa lang ng Thursday, nag-order na ako para siguradong kinabukasan ay ma-process, ma-deliver. Kaso, ang sabi nung tumawag na agent, kasi pag magre-report ka kay grocery, tatawagan kanila after. Sabi niya, puno na raw yung sasakyan, maliit lang kasi yung sasakyan nila, may mas nauna na raw sa aking umorder, tapos, kaya nangyari, next schedule na, maisasama yung order ko. So, dahil hindi ko na mapilit yung Friday na delivery, nag-request na lang ako na i-priority nila yung stocks ko. So, pwede yung mga kasari, mag-report kayo, na sana hindi nila ibigay sa ibang tindahan yung in-order ko na hindi. Kasi nauna naman ako nag-place order, 'di ba? Buti na lang after ma-coordinate sa warehouse, ayan yung mga stocks ko, nakita ko dito walang out of stock, kompleto yung camel at ibang mga items na nag-price increase. So ngayon guys, na-observe ko at nag-price increase nga tayo ng camel ngayon. Napansin ko lang na nakita nila yung paskel ko diyan na usually bumibili ng camel na yon. Pagkakita nila ng paskel ko, parang napapaisip muna sila kung bibili ba sila o hindi. Ayan, pero minsan bumibili pa rin sila. No choice sila, bisyo yan, di ba? So, yung iba naman mukhang naghahanap siguro sila ng mga old price sa ibang sari-sari store. Yung ibang tindahan kasi hindi pa aware sa price increase. Maliban na lang kasali ka sa group natin na maya't maya nagpo-post yung mga members na pare-parehas na lang yung mga post nila. Yung iba hindi ko na-accept. Talagang ang dami ko na-decline. Mga 100 posts kada schedule ko ng pag-approve at decline ng post. Ang dami pa ulit-ulit. Siguro nagulat rin yung mga members natin sa price increase na yun. Kaya hindi rin nila maiwasan o mapigilang mag-post sa group. Pero ako kasi, dahil nga, di ba, admin ako, araw-araw ako nag-approve ng mga post ng members. So, aware ako. Kaya, kahit old price pa yung bili ko dito kay grocery, ayan, sumusunod ako sa effectivity date ng pagtaas. Kahit old price, alam niyo yan, huwag niyo akong sabihang sakim. Kaya tayo nag-i-stock, 'di ba? Kaya tayo namumuhunan katulad ng sabi ko sa mga previous vlog ko. Ganun lang talaga yung diskarte. Pag nag-price increase, mag-price increase kahit mga wholesaler, ganun din naman talaga yung ginagawa. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw yung gagawa niyan kung sakaling gagawin mo ito. Ang pinanghinayangan ko lang, dahil nga late ko na rin nalaman. Kunwari ngayon ang price increase, ngayong araw, ngayon lang din namin nalaman mga kasari. So wala talagang nag-abiso ng mga ehente. Hindi katulad sa Hinebra,
ay 1 month before nag-aabiso na sila na so, pero dito sa Camel hindi talaga. Kaya nagkagulatan sa price increase. Kaya nangyari, hindi tayo nakapag-stock, sayang. Hindi natin nadamihan yung Camel, ito lang yung stock natin, mabilis lang tumaubos. Sorry, unbox tayo dito ng mga in-order natin kay Grocery. So ngayon, silipin lang natin ng saglit itong diniliver ni Grocery. Ayan, bumili ako ng ilan ba to? 48 plus 6 pads na lampay na medium. Ito 9 pesos yung benta ko, guys. So ito pa yung ating order tayo ng Magnolia, 12 pesos kasi may discount or may freebie ito. Itong Coco Mama, 39 pesos na yung benta ko. Ito 30 pesos, order tayo niyan. C2, bakit green na yung takip niya? Ayan, 36 yung benta ko nito. Mas mahal yung markup ko dito kasi ginagamitan pa ng electricity. Tapos brown sugar, ayan, the best sugar. Tapos turbinado. Ayan, di ko na iaalwas lahat mga kasari. May cheese whiz din ako. So wala akong makita nito sa Mondelez sa Shopee kaya dito na ako umorder. Yun lang guys, ang order ko sa grocery. Meron pa sa ilalim, hindi ko nabubuklatin. At mahaba na yung video natin. Ayan mga kasari, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong viewers ko dyan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. At huwag kakalimutang i-like ang video ko na to, i-share. Ayan. At sa susunod na video, sama-sama ulit tayo. Huwag kakalimutang i-subscribe. At i-click ang notification bell dyan para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po. Happy selling. God bless. Bye-bye po.